Jo, pwede ko bang mahingi yung opinion mo? Ay, sige te. Anong masasabi mo sa nangyayari sa ngayon sa Davao? Yung nangyayari doon sa rally ng Davao, Oo. sira ulo yung mga PNP na yan eh. Nakikiusap na yung attorney doon sa attorney ng KOJC. Oo. Ngayon, tinaon nila na Friday ng gabi. Oo. Para nga naman, walang korte. Mm. Saturday, Sunday. So, hindi sila makakapasok, hindi sila makakapag-apila. Mm. So, ngayon, ang ginawa nila, pinuwersa nila. Mm. Pinuwersa nilang pasukin, pero hindi kasi tama yun. Dapat, ang ginawa nila doon, opinion ko lang ha, opinion ko lang, hindi na sila dapat nagdala ng napakaraming batalyon. Mm. Dahil hindi naman criminal na yung hindi naman sila yung mga mamamatay tao. Mm. Dahil ba sa dahil sa pabuya, kaya atat na atat silang mahuli si Kibuloy. Mm. Nagtatago lang naman yun, gawa ng alam niya kasi ang plano sa kanya. Tama. Ibibigay lang siya sa mga Amerikano. Kaya ayaw niya, natatakot kasi siya na alam niya hindi siya mabibigyan ng hustisya dahil wala nang batas sa Pilipinas ngayon at yun ang katotohanan. Wala na tayong batas. Lahat ang ginagawa nila, dadali nila sa Congress at dadali nila sa Senate, doon sila mag-hearing. Paano naman yung inimbitahan nila? Paano nila ipagtatanggulan sarili nila? Igigisa ka lang na igigisa without hindi mo mapagtanggulan sarili mo. Unfair yun. Mm. May second question ako. Ano naman masasabi mo sa hearing nila ngayon para kay VP Sara sa Congress? Ay, kay Vice. Yeah. Kahit magtulong-tulong sila, isama na nila lahat, pati si Poncio Pilato, hindi sila mananalo kasi nagsasabi siya ng totoo. Mm. Kung paano siya gisahin, hindi nila mapabagsak, hindi nila matira, kasi lahat ng tanong nila nasasagot ni Bibi Sara kasi documented siya at alam niya yung ginagawa niya kasi nagtrabaho siya. Mm. Kahit sino ang nagtatrabaho, tatandaan mo. Alam mo ang sasabihin mo kahit paikot-ikutin ka dahil siya pinapaikot siya, iba't ibang tao, iba't ibang nasa Congress, nagtutulong-tulong. Hindi na sila magkandamayo sa pagbabasa ng script nila, pero hindi nila mapaikot si Sara dahil ang sagot niya natutumbok pa din. Yeah, so ang gagawin nila pag hindi sila satisfied, titirahin nila ng personal. Tsaka yung sino ba yung Castro na yon? Bakit nakaupo pa rin siya? May kaso yun. Binaba na ng Korte Suprema yun. Tapos nangihingi pa siya ng tulong kay PBBM na tulungan siya na ma-absuelto yung kaso niya. Ayun mismo, korte mismo ang naghatol noon na may kaso sila. Yung Nangingidnap siya. Nangingidnap ng mga bata, may hatol na talaga yun. Pero bakit tuloy pa rin sila magtrabaho? Criminal mismo yun. Ba't hinahayaan mag-interview ang kriminal sa vice-presidente? At ang vice-presidente natin, mag-isa lang sumasagot tapos lahat sila pinagtutulungan. Tama ba yun? Pag hindi sila kontento sa sagot ng vice, titirahin nila ng personal na kesyo masama daw ang ugali. Pero sila pwede nilang daragin pwede sila magsalita ng hindi maganda. Katulad na lang yung Castro na yan, sinabihan niya ng puset. Si Vice President. Kahit naman sino, kung talagang professional ka, bakit kailangan mong mamersonal? Ngayon, pag sinagot sila, sasabihin na wala kang karapatang manira. Yeah. Pero sila pwede? Yun nga. Ito sila, Teo. Ganyan sila. Ganyan. May third and last question. Anong masasabi mo sa current administration ngayon? Si BBM? Yes. Hindi ko alam, pero si BBM parang lingaw. Wala na nangyayari. Hindi na talaga, unang-una, ang daming aligasyon sa kanya na pagdadrugs niya. Bakit hindi niya sagutin? Tapos si Morales. Bakit kailangan nilang pahirapan si Morales? Ang dami ng ebidensya ng nilabas ni Morales. Bakit pilit nilang pinagtatakpan yon? Bakit nila nililihis? Tapos si Cathy, bakit hindi nila ipatawag? Ba't ayaw nilang imbitahan si BBM para siya naman ang tanongin? Mas marami siya sa totoong kasalanan. Bakit ayaw niya sagutin? Flood control. Yung pinangako niya na natapos na daw niya. Kinabukasan, pinatikim ng Diyos sa kanya yung nangyari.
Ang dami nilang, kung bakit nila tinitira si Kibuloy at ang mga Duterte, kasi threat sa kanila sa darating na eleksyon. Ngayon, kung sino yung mga nakaupo sa power, pag once na naging presidente ka na, ayaw mo nang bumaba. Dahil nakalutang na sila sa kapangyarihan, ayaw na nilang mawala ang kapangyarihan sa kanila, kasi kapag may kapangyarihan ka, lahat pwede mong gawin. Lahat tinitira nila, lahat pinatatahimik nila. Pag hindi ka sumuporta sa administrasyon ngayon, it's either ipapatanggal ka nila sa pwesto, tatanggalan ka nila ng budget. At totoo yan, hindi ako sa mismo report din yan. Wala na, hindi mapagkakatiwalaan ng gobyerno ngayon. Hindi ko alam, paano tayo makakatulong, pero mahirap eh. Gusto mag-aklas ng mga tao, titirahin ng gobyerno. Yeah. Pag halimbawa, magrarally ka, huhulihin nila. Pag nagtipon-tipon kayo, huhulihin kayo. So hindi na makagalaw ang mga Filipino. Yeah. Kawawa na tayo, ang dami nang nangyayari, as in naghihirap na tayo. Ang airport natin, sira na naman. Yo. Ang dami na namang krimen, ang dami na namang mga nawawalan. Ang dami talamak na naman ng drugs. Ang dami kong kilala ngayon mga taga Cavite. Hupak na naman ang mukha. Yung iba nagbago na dati, ngayon ganun na naman. Kaya nga. Alam mo yun, ayaw nilang lumaban ng patas. Ayun lang. Maraming salamat, Jo. Thank you, te.